Mahal pa rin ang karneng baboy sa maraming pamilihan. Hirap kasi makasunod sa maximum suggested retail price sa mga retailer. Kung bakit nasa frontline balitang yan si Kari Cator. Sa gate pa lang ng hog farm na ito sa Rosario, Batangas, may disinfection na. Ganyan kahigpit ang kanilang biosecurity measures. Pagpasok sa mismong farrowing pen o paanakan ng baboy, mas konti naman na ang laman. Ayon sa hog raiser na si Patrick, kung dati nasa 15,000 ang baboy sa kanyang farm, ngayon nasa 2,000 na lang. Panahon ng ASF, especially nung outbreaks last year, maraming farms na nagbawas ng karga. Nagdadagdag ako sa farm ko, monthly nagdadagdag, pero it will take time. Nandito tayo sa isang farrowing site o paanakan ng baboy. Ang nasa loob nito, nasa 50 sows o inahing baboy. Sa ngayon, bago pa raw ang mga ito, kaya ang nailalabas lang nila 8 hanggang 10 biik. Hindi tuloy napupuno ang farrowing site. Takot pa rin daw ang mga hog raiser na mag-alaga ng maraming baboy dahil sa lugi nila noong 2024 sa pagtama ng African Swine Fever o ASF. Imbis na makabawi, dagdag pa sa sakit ng ulo nila ngayon ang mainit na panahon. Pag napakainit, tumataas po ang chances ng reheat, tumataas ang chances na hindi nagtutuloy ang ating mga sinumpitang mga baboy. Kaya naman hindi pa rin kumpiyansa si Patrick na gaganda na ang kanilang kita. Ibinaba na nga raw niya ang kanyang farm gate price mula 260 pesos sa 230 pesos kada kilo. Pagdating naman sa mga palengke sa Metro Manila, umaabot na ng hanggang 370 pesos per kilo ang benta ng mga biyahero sa mga retailer. Ang tinda tuloy nila sa mga mamimili, mas mataas pa rin sa maximum suggested retail price. Umaabot ito ng mahigit 400 pesos kada kilo. Sabi ng ilang supplier, kung gusto raw masunod ang MSRP, dapat sana ay bumaba pa sa 200 pesos ang farm gate price. Nilabas na SRP sa pahango. Sa pahango yun eh. Paano nila gagawin ngayon yung presyo na gano'n ang gusto ng SRP? Nanggaling na rin mismo sa Department of Agriculture na 25% pa lang ang nakakapagpatupad ng MSRP. Inaalam pa raw nila kung saan ang nagiging problema. Giit din ng DA-ASF pa rin ang punot dulo ng hirap sa pagbango ng mga magbababoy. Umaasa sila na magiging malaking tulong kung mailalabas na sa merkado ang ASF vaccine simula Abril, na sagot naman ng gobyerno. Pag dumating yung kinakatakutan nila palagi na third quarter store, marami na yung mababakunahan o magiging available na yung bakuna para maiwasan na yung bigla uli na pagsipa ng cases. Ito naman yung nursery kung nasaan ang mga baboy na binabakunahan kontra African Swine Fever o ASF. Ang mga ito, 6 weeks old daw, yan kasi ang requirement. Ang ginagawang pagtuturok sa kanila, batch by batch o kada pen. Hiling ng mga magbababoy sa gobyerno, sapat na suporta sana para mapababa na rin ang presyo ng karneng baboy sa mga palengke at matanggal na ang kalbaryo ng mga mamimili. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Cator, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.